Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di mano sa mundo ng social media. Tila nagulantang nga itong si Katapang na ito sa matinding pasabog ni Senador Tolentino tungkol di umano sa mga kababalaghan na nangyayari sa Bucor Bilibid. Dito nga natin makikita na talagang hindi na nga tinatantanan itong si General Katapang na ito hanggat hindi nga umaamin sa kabalbalan na ginagawa niya di umano sa Bucor Bilibid. Ang nakakalungkot dito mga kaibigan ay sangkot na naman ang mga NBI. Tila nagtatakipan nga sila sa tagal nga ng hearing na susunod at sumunod ay talagang nakaisip na nga sila kung paano na puisunin ang kanilang mga kasabwat at nagsabwatan na nga talaga ang mga pulpolitiko para pagtakpan ang nangyaring krimen sa loob mismo ng Bucor Bilibid. Ngunit hindi nga nagpapatalo itong si Senador Tolentino at talagang ginigisa nga itong si General Katapang na ito. Dahil kung makikita natin ay puro na lang paninisi ang ginagawa kay General Bantag at talagang kasalanan nga raw dito ni DG Bantag kung bakit nagkaganito ang Bucor Bilibid. Ngunit kung titingnan natin mga kaibigan, maayos na ang Bucor Bilibid at talagang natatakot noon sila sa pamumuno ni DG Bantag. Ngunit ngayon nga ay talagang binabalik nila at binabanatan nila si DG Bantag para lamang akuhin ang mga kasalanan na hindi naman talaga niya ginawa. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pangalawang hinto, may sumili. Pangatlo, sa natatandaan mo, kasi may sinasabi si General na may nakasilip. O, isipin mo maigi, hindi naman nakatingin sa'yo na masama si General eh. Hindi mo na matandaan? Hindi po eh. Medyo nalilito na siya at paiba-iba na yung sitwasyon. Pero the committee notes that during a polygraph test, Mr. Cataroha passed the said polygraph test. Huling tanong na lang siguro, patay mo na yung mic mo, Michael. Ma'am Angie, may mga aligasyon dito na sa pagiging maluwag mo daw sa Bilibid, ay ikaw daw ay hindi po sa akin galing ito. Ito po ay galing sa ibang tao, may mga liham. Ikaw daw ay nakikipag-disco pa sa mga preso? Totoo ba 'yan? Hindi po, Your Honor. Nagkaroon lang po ng birthday celebration po. Sabay po kami ng isang overall commander at saka ako po. Yung overall commander? Si ano po? Si Commander Bonjo de la Cruz. Ano po siya? Commander ng Batang City Jail po. Yan po yung December 7 po, Your Honor. Nagkaroon po ng party po kasi ito po yung nagka-meeting po lahat ng mga commanders tsaka po lahat ng mga leaders po. So nag-party po sa Maximum Compound? Hindi po sir, din po kami sa po sir, hindi po nagkaroon lang po ng hindi po party na nagkaroon po ng ang tawag doon, budal fight. Tapos po may kumakanta po yung mga PDL. So hindi po totoo yung mga aligasyon na nagsayawan pa raw dahil birthday nga, si Ma'am Bautista po ay nagdisco. May disco pa ba ngayon, Senator Padilla? Nagdisco. At yun daw po ang kaya kayo gusto ng mga commander kasi napakaluwag nyo raw at magaling daw makisama sa kanila. At namisayawan pa nga daw doon. Your Honor, hindi po nag-disco po. Wala pong disco nangyari. At saka po yung sinasabi pong kalugan po, Your Honor, siguro po yung sinasabi nilang pinatupad ko lang po yung Mandela Rules. Sumusunod lang po ako sa United Nations Standard. Yung po kasing privilege na po na nasa batas po
Yun po yung ipinatupad ko. Tinanggal ko po yung korupsyon, kaya nga po marami pong na-relieve. Ngayon po, binigyan ko po yung kung ano po yung karapatan ng preso according to the United Nations standard. Yun po yung nasunod. Kaya po may mga dalaw po sila. Meron po tayong idalaw. Nagkaroon po ng Kaagapay Center na kung saan po bawat po miyembro po ng mga pangkat nalalaman na po namin yung mga overstay. Kasi po marami pong nakakulong na matagal na po dapat lumaya. Sa pamamagitan po ng Kaagapay Center, nagkakaroon po ng virtual hearing at saka po nagkakaroon po ng virtual check-up at saka po yung walang pamasahe na tawid dagat ay nakakausap na po nila yung pamilya nila. Ang ICRC po ang nag-donate ng mga laptops. Meron ba tayong human rights dito? Wala. Comsec? Nasaan na si Comsec? Wala. Dapat tuwing hearing ng Bucor may Commission on Human Rights. Lesson number 2. Lesson number 3 na ata tayo, Comsec. So, go ahead, ma'am. At sa pamumuno ko po, kaya po nahawakan ko po yung NBP Superintendent. Ako po lahat po, sir, yung sa time ko na marami pong nahuhulihan ng mga personnel na nagpapasok po ng kontrabando. Marami po akong napatigil na paghahanap buhay na pinagkakaperahan lang nila yung ating mga PDLs. At yun nga po, marami pong galit kasi lahat po libre na nung panahon ko. Kasi nung pong panahon ng nakaraan, lahat po may bayad. Basta mag-request po yung PDL na ipasok lang po yung mga isda nila, hindi po pwede pag wala pong bayad. Kaya po ako yung kontrabida. Ipasok po yung? Yung mga pagkain po nila, na galing pa po sa ibang lugar kasi nga po malalayo po yung pamilya nila. Lalo Paano na po yung nakakapasok online delivery? ay wala pong online delivery po, sir. Wala? Gaya po ng Batang Mindanao, sir. Di ba yung mga video pinakita natin, inadmit nyo na may nakapasok ng beer dahil zero alcoholic content, naawat na sa watan nyo. Di ba online delivery yun? O talagang... Your Honor, ano po yun? Sa IPX po yun, yung pong nagpapabili po yung mga kamag-anak po ng mga PDL natin sa mga pamilya nila. So, ang beer pwede sa IPX? Hindi po pwede po yung beer. Kasi may beer tayong pinakita nun eh. May mga litrato pa. Yung pong naharang namin po na beer zero, yung zero alcohol po, yung para pong, ano ba yun? Kali po ba yun? Hindi po nakapasok po yun, Your Honor. So, bawal ang beer? Bawal po yun, kontrabando. Ituloy niyo po yung sinasabi niyo. So, yun po, sir. Yun nga po sana. Lahat sa'yo, hindi totoo. Yes, sir. Yun, I will take this opportunity po, sir. Total, nag-resign na po ako. Sana po, yung pong Mandela Rules, yung po sana ang ipatupad para naman po magkaroon ng karapatan yung mga PDL. Kasi yun po yung inayos ko po, sir, eh. Yun po yung inayos ko. Marami pong nakalaya dahil nga po, actually nga po ngayon, sana po nandito si IDPD. Meron po akong nakita dyan na... Ano po yun, for the record? Si Ma'am Kapanang, 1 year and 6 months na pong nakalaya po yung PDL natin. Hanggang ngayon po nandun. Yun ang pumalit sa'yo. Hindi po siya po yung record section natin. 1 year and 6 months na pong nakalaya yung PDL. Kung hindi ko pa po nakita, ngayon pala nakalimutan po siyang i-calling. Nakapag-tamark na po siya, tatawagin na lang po siya sa gate. Hindi pa po nagawa. Marami na rin pong matatanda na sobrang na pong tagal. Meron na nga po dyan na 20 years old pa lang po siya. Nakakulong na, 80 years old na po siya ngayon. So, bali po 60 years na po siyang nakakulong. Marami pong ganyan mga Lahat po ba cases. ng ito ay sinasubmit nyo ng report kay General Katapang for him to take notice of this? Yes, sir po. O yan naman pala eh. So si General Katapang na siguro magre-respond dyan. Is it being done, sir? Opo, kaya lang po, may isa po tayong magandang pag-usapan. Kasi po, nung naglabas po ng panibagong desisyon ng Supreme Court na lahat ng mga heinous crime, hindi na po good for GCTA, yun po, doon po nagka-ipit-ipit. Kaya, ang ginagawa ko po, pag sabi ko, sentence served na ito, pino-forward ko na po sa Department of Justice. Pero dahil nga po sabi nung USEC doon na DG, may problema tayo kasi kailangan i-challenge natin ito sa Supreme Court. Bakit sila naglabas ng panibagong desisyon na maiipit ang karamihan ng mga preso na sentence served na
at hindi natin mailabas dahil nga may nilabas na desisyon na naman na bago ang Supreme Court na mapapahinto ang paglaya ng mga sentence served. Salamat. Comsec, I understand that we invited the University of the Philippines here. Ano pong, as a forensics, any findings coming from the University of the Philippines? Yung sa bato, yung sa mass grave, may naging findings ba ho kayo doon? Kasi lumalabas, puro sa media reports tayo na nakaka-rely, yung sa chicken bone ata ito. Good morning, Your Honor. So Thank you, Ms. Bautista. kami po kinontak ni DG Katapang para ho tignan yung septic tank kung merong mga human remains. At based po sa aming findings ay wala po. How many septic tanks were inspected? Bali, 2 na septic tanks yung titignan sana, pero inubos yung do sa first septic tank dahil yung tubig dumadaan, yung sewage, from the first septic tank tutuloy do sa second. So walang natagpuan. Yung second, yung basketball court? Yung basketball court. So wala doon sa basketball court? Wala po. So, overall findings from the University of the Philippines? Walang human remains, whether bone or other human remains. In 1 septic tank or 2 septic tanks? In 1 septic tank. 1 septic tank. So, hindi rin tayo klaro pa doon sa second septic tank kasi hindi nabuksan yon. Hindi na ho. Kasi ang sinasabi nun, inupuan din ng aso yon. Yun ang na-report sa amin, pero hindi na namin So, na-witness. ibig sabihin, pag inupuan ng aso, hindi rin that accurate. Meron po kaming na-observe na kasama ng report namin na yung mga aso, hindi niya ma-distinguish kung explosives or kung other. So parang hindi siya cadaver dogs. Ang expertise ng aso ay explosives. Expertise non-explosives, ibig sabihin, pag upo niya doon, may possibility na may explosive material? Hindi ho namin yun expertise. Pero yung hinahanap ho sana ay cadaver. Kasi kung if you're referring to explosives, methane gas, can that be considered as an explosive material? Yes, Your Honor. A septic tank is a Yes, septic tank meron is pong composed of methane. Yes, And Your Honor. methane is combustible. Kung naalala niyo pa, ilang taon na nakakalipas, no, meron pa tayong quad cinema, sumabog po yung quad cinema sa ilalim because of methane. Because of LPG. Tama po, Your Nagkalo-halo. Honor. So, most probably, yun ang na-sniff nung aso. Pwede po, Your Honor. So, can you furnish the committee a copy of your forensic? We have already submitted it during the second hearing. Ba tayo? Comsec, meron ba tayong kopya? Ayun. Lesson number 4, Comsec. So, thank you for the support and efforts given by the University of the Philippines Forensics. Siguro, you should also forward a copy of your report to the Commission on Human Rights. Yes, we will, Your Honor. Salamat po sa Chairman. inyong pagtulong sa committee. Senator Padilla, sir. Opo, Chairman, mas maganda po, yun po ang bigyan natin ng pagtulak. Yung patungkol po dyan sa pag-iimbestiga doon sa mga septic tank. Yun po siguro, General Katapang, ang bigyan po namin ng atensyon ng committee ni Chairman Tolentino sapagkat yan po ay matagal ng usap-usapan sa Bilibid yan. Na talagang yung septic tank na yan, may pagka-horror yan. Kaya mas maganda po talaga kung talagang bibigyan nyo ng permiso na magkaroon talaga ng investigasyon dyan. Kasi para po sa akin, itong kaso ni Michael Cataroha, ano na ito? Wala nang pupuntahan to, Chairman. Ayaw naman makikooperate ni Michael eh. Siguro doon na lang po tayo sa original na issue talaga. Yung issue dyan ay yung septic tank eh. Kaya po sana, sa tulong po ng University of the Philippines, malaman natin talaga kung meron ba talagang mga... Matagal ng kwento yan sa Bilibid na doon talaga ang disposal. So, yun po, Chairman. Maraming salamat po. Salamat, Senator Padilla. But we have the presence here of Coast Guard.
Coast Guard? Yes, sir. Totoo bang hindi cadaver dogs ang inyo? Correction for the UP, sir. Our SAR dogs are for search and rescue and cadaver dogs, sir. They are not dual, sir. The So- Philippine Coast Guard doesn't do dual training for our search and rescue dogs, sir. Tatagalugin ko na. Yung aso nyo ba na K9 unit ay may kapabilidad na makaamoy ng mga bangkay, bungo, at kalansay? Yes, sir. So hindi pinabubulaanan nyo yung sinabi ng University of the Philippines na hindi train yung aso nyo? Ang mga working dogs po natin, sir, is specifically, sir, pinadala po natin doon, sir, or nag-conduct po, sir, ng paneling, sir, are search and rescue dogs or cadaver dogs po, sir. Hindi po sila dual, sir, na for explosive or for narcotics, sir. Nag-coordinate kayo sa University of the Philippines? Alam nila yon? Hindi ko lang po alam sa kung sino po yung kausap po nila nung time na yun, sir, na nagsasabi po, sir, na nagdudual po yung aso namin, sir. But the So- Philippine Coast Guard, sir, has no dual, sir. O cadaver dogs talaga yun? Yes, sir. Nyo? Ito na. So, UP, with all due respect, siguro, we should also respect the position of the Philippine Coast Guard na cadaver dogs to. Siguro, pag yung meron tayong mga, huwag naman mangyari, malalakas na lindol, ito ba yung gagamitin na mag-snip sa ilalim ng mga rubbles? Yes, sir. For the record, sir, all the working dogs were used during the search and rescue operations, sir, just like the Cessna at Bohol at in other areas po, sir. Sila po yung mga ginamit po natin, sir. Sa Abra? Yes, sir. Yung nag-retrieval po tayo, sir, ng mga bangkay po, sir, ng piloto, sir. Bumagsak sa Isabela? Yes, sir. Participation din po natin, sir. So, ito rin yung ginamit na aso? Yes, sir. So, sa palagay nyo, hindi magkakamali yung aso? Opo, sir. We're confident with our working dogs, sir. So, University of the Philippines, I think it should also be weighed and assessed considering the expertise of the Philippine Coast Guard at hindi naman natin minamaliit dahil marami. Yung ba nagpadala tayo ng aso sa lindol sa Turkey, aso ng ano yon? Kasama ba yung aso ng Coast Guard doon sa lindol sa Turkey? No, sir. Aso, may K9 din tayo doon na pinadala, baka sa army yon. I'll find out, sir. Okay, salamat. Yes, sir. Tataas po ng kamay. Dr. Taduran. Taduran of... I think, sir, we need a research facility for cadaver dogs and human decomposition as well. Kasi I think we need sound data, statistically sound data para malaman natin yung accuracy and reliability nitong mga cadaver dogs. Noong lumindol sa Porac, nandun ako eh. Yung bumagsak yung grocery, nag-collapse yun. Cadaver dogs nyo, truck na may mga capability na ganito rin. So, truck na may mga capability na ganito rin. So, siguro yung sinasabi ni Dr. Taduran, i-assess pa yung capability. But I personally, I have seen the positive results of our cadaver dogs, lalo na yung mga collapse structure sa Bohol, yung lindol sa Bohol, nandun din kami. Yes, sir. Kasama po So tayo, yung sir. sa Luok, sa Tagbilaran at yung isa pang bayan, yung merong 12 pares ng tsinelas na may nag-dive na nagsuswimming yung mga bata, mga cadaver dogs din yun eh. And Israeli pa yung trainer noon eh. Ganon din sa Gihulngan, Negros Oriental, yung landslide doon, cadaver dogs din yung ginamit namin doon. Yun na yun, naghalo na yung amoy ng mga landslide na baka, baboy at human remains. So, meron kayong gustong idagdag, Dr. Castro. Kasi doon na kayo nakapwesto kay sa Kasi Vallarta. Nag-share po kami ng microphone. Yung gusto pong sabihin ni Dr. Taduran, yung aming forensic anthropologist, hindi ho namin kinu-question yung cadaver dogs per se ng Coast Guard. Pero ang sinasabi po niya, kung yung mga bagong namatay, kaya po nung cadaver dogs natin at proven yon, o kaya mga nawawalang tao. Pero yung totally decomposed na in a septic tank, ibang-iba ho yung modelo kasi marami ng mga organisms doon, maraming chemicals. At
kakaunti pa lang ang pag-aaral tungkol doon. Kaya yun ang gusto nating i-pursue sana. So pag may katagalan na, mahirap na ma-determine. Yes, Your Honor. Paano naman yung mga lumabas noon sa balita, sa mga ulat, ito ay sinabi rin ng NBI, na chicken bone naman yon. Paano naman kung hindi ma-determine sa katagalan ang human remains, bakit naman nadidetermine kaagad yung buto ng manok? Sa NBI po ang... Hindi, sa inyong pagkakaalam, yung length of time to determine whether it is a human skeleton as compared to a chicken bone, pareho ba o mas long-lasting ba yung sa buto ng manok? Sa decomposition process po, sir, since yung manok po ay mas maliit, mas mabilis po talaga mag-decompose yung manok. Pero right now, kung mas mabilis mag-decompose yung manok, bakit sinasabi na buto raw yun ng manok? Sir, kasi kung mas buto naman... naunang nag-decompose yun, hindi na ma-determine ng aso. Ay, sir, kasi may form pa po kasi siya nung tinignan ko po yung report ng NBI. Ito based lang to sa nakita kong sa report. Makikita nyo naman kasi talaga na buto talaga siya ng manok. Nahawakan niyo ba yung buto? Hindi po. Bale, nakita ko lang po yung report. For the record, hindi niyo na-examine yung buto? Hindi po. Hindi po. Nasa NBI po yan. Sa NBI po. So hindi kayo nagkaroon ng cross-reference ng results? Well mga kaibigan, maliwanag pa nga sa buwan ang ginagawa ng mga pulpolitiko na ito naganib sa kapangyarihan na talagang nagsasama-sama na nga sila. Makikita natin ang pagko-cover up nila dahil lahat nga ay sinisisi sa NBI kung tutuusin. Sangkot na naman ang mga NBI dito dahil nga mataas talaga ang kanilang mga protektor at mga mastermind na mas mataas pa sa kanila. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.